Isang batang babae na naka-wheelchair ang nagawang pakalmahin ang isang mabangis na stallion na hindi kayang hawakan ng kahit sino. Isang araw, sa isang pambihirang tagpo, lumuhod ang di mapigilang kabayo sa harap niya. Ang sumunod na eksena ay nagpaiyak sa lahat ng nanood. Ang taunang equestrian showcase ang pinakahinihintay na kaganapan sa tahimik na bayan ng Meadow Ridge. Ginaganap sa malawak na lupain ng isang estate na may malinis na stables at malalaking bukirin. Ang okasyon ay puno ng sigla at kulay. Ang mga tolda ay pinalamutian ng mga floral garlands at kumikinang na ilaw, nagbibigay buhay sa buong paligid. Ang mga kahanga-hangang kabayo na may iba't ibang lahi at kulay ay naglalakad ng may kayabangan. Ang kanilang mga makintab na harness ay kumikislap sa ilalim ng araw habang maingat silang ginagabayan ng mga bihasang mangangabayo. Puno ang mga upuan ng masisigasig na manonood. Para kay Lara, ang kaganapang ito ay may natatanging kahalagahan. 3 taon na ang lumipas mula nang mapilitan siyang gumamit ng wheelchair dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Binago ang kanyang karanasan sa mga kabayo mula sa aktibong pagsakay patungo sa simpleng panunood na lamang mula sa malayo. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi nagbago ang pagmamahal ni Lara sa mga kabayo. Nang hapong iyon, sa ilalim ng gintong sinag ng araw na nagbibigay liwanag sa bukirin at sa gitna ng palakpakan para sa bawat kahangahangang pagtatanghal, pinanood ni Lara ang mga show jumping, dressage at racing events na may halong paghanga at pananabik. Nakasuot siya ng maputlang asul na damit na bumagay sa kislap ng kanyang mga mata at ang kanyang blonde na buhok ay maayos na nakabraid sa isang balikat. Nakaupo sa lugar na para sa mga may kapansanan, katabi ang kanyang ina na si Hope. Nakaramdam si Lara ng bahagyang lungkot. Bagamat mahal niya ang panunood ng mga kaganapan, pinapaalala rin nito ang mga bagay na dati niyang ginagawa, ngunit ngayon ay nawala. "Nag-e-enjoy ka ba, anak?" tanong ni Hope habang lumapit. May malumanay na ngiti at punong-puno ng pagmamalasakit ang tinig. "Napakaganda, Mama," tugon ni Lara ng taus-puso, ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang tinig. Sa mas mahina at mahiyain na tono, idinagdag niya, "Sana nasa gitna rin ako nila." Hinawakan ni Hope ang kamay ni Lara ng mahigpit, nag-aalay ng aliw at suporta. Sa mga taon mula nang mangyari ang aksidente, natutunan ni Hope na kilalanin ang mga sandaling pilit na nagpapasaya si Lara. Biglang dumaan ang isang alingasngas sa karamihan, nakakuha ng pansin ng lahat sa gitna ng arena. Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng cowboy hat, hawak ang mikropono. "Mga ginang at ginoo," anunsyo niya na puno ng kasabikan, "maghanda para sa isang pambihirang tagpo. Ipinakikilala namin ang aming susunod na kalahok, Storm." Habang umaalingaw-ngaw ang pangalan niya sa paligid, isang napakagandang puting kabayo ang dumating, kasabay ang 2 handler na hirap pigilan ang kanyang galaw. Napakalaki ng kabayo, ang kanyang malakas na pangangatawan ay kumikislap na parang sinabuyan ng mga bituin sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit ang kanyang mailap na espiritu ang tunay na humanga sa mga manonood. Nagtaas siya ng harapang mga paa, mariing tumapak sa lupa at inalog ang kanyang ulo na parang tumututol. Si Storm ay isang kamangha-manghang tanawin, ngunit nananatili siyang hindi mapigilan, dagdag ng tagapag-anunsyo. "Kahit ang aming mga pinakasanay na mangangabayo ay hindi pa ganap na napapasunod siya. Kaya ngayon, naghahandog kami ng isang hamon. Sino sa inyo ang may tapang na subukang makuha ang tiwala ng kamangha-manghang nilalang na ito?" Tahimik ang karamihan, tanging mga bulong ng pagdududa ang naririnig. Nagpalitan ng tingin ang ilang bihasang mangangabayo.
Ang kanilang interes ay naantig, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-iingat, malinaw na natatakot sa mabangis na kalikasan ni Storm. Sa sandaling iyon, biglang pumalag si Storm. Ang kanyang malalakas na paa ay naglalampas sa hangin, dahilan upang mabilis na bitiwan ng isang handler ang tali upang makaiwas sa agresibong sipa. Tahimik na pinanood ni Lara ang kabayo. Ang kanyang asul na mga mata ay puno ng paghanga. Hindi pa siya nakakita ng ganong katinding nilalang. May isang bagay tungkol kay Storm na tumama sa kanya ng malalim, ang paraan ng matinding pagkapit nito sa kalayaan, ang kanyang di mapasusuko na espiritu, ang masiglang apoy na tila sumasalamin sa kanyang sariling panloob na sigla. Halos hindi namamalayan ni Lara, itinaas niya ang kanyang kamay. Gusto kong subukan, malakas at malinaw niyang sinabi na ikinagulat niya rin. Napatingin si Hope sa kanya, gulat na gulat. Lara, hindi ka maaaring maging seryoso. Ngunit bago pa man makialam si Hope, napansin ng tagapagayos ng programa si Lara at itinuro siya may malawak na ngiti. May isang matapang na dalaga na voluntaryo. Anunsyo niya, puno ng paghanga ang tinig, isang pambihirang pagpapakita ng tapang. Nagtinginan ng mga handler, puno ng pag-aalinlangan. Ang isa ay lumapit upang bulungan ang tagapag-anunsyo, malamang na nagpapahayag ng pagdududa sa pagpapahintulot sa isang batang nasa wheelchair na lumapit sa ganong kapritsosong kabayo. Gayunpaman, ngumiti lamang ang tagapag-anunsyo at kumibit balikat. Bakit hindi? Masigla niyang tugon. Lahat ay nararapat bigyan ng pagkakataon. Habang itinutulak si Lara papunta sa mabuhanging arena, bumilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat pag-usad ng wheelchair. Ang mga mata ng karamihan, puno ng pagkamausisa at pag-aalala, ay nakatuon sa kanya, ngunit wala nang mas matindi pa kaysa sa tingin ng kanyang ina. Ang mukha ni Hope ay puno ng takot at hindi mapigilang pagmamalaki, hati sa pagitan ng pagnanais na pumigil at hayaan ang kanyang anak na ipakita ang kanyang katapangan, na natili siyang nakatayo sa gilid ng arena. Ngayon, mas malapit na kay Storm, dahan-dahang inabot ni Lara ang kanyang kamay patungo sa kabayo. Suminghot si Storm at isang maingat na hakbang paatras ang ginawa. Nanginginig ang kanyang mga butas ng ilong, ngunit wala siyang ginawang agresibong galaw. "Hay, kaibigan!" Malumanay na bulong ni Lara. Ang kanyang tinig ay nakakagulat na matatag at nakakapagpakalma kahit na sa mga handler sa paligid. "Hindi kita sasaktan. Gusto lang kitang makilala." Kumikibot ang mga tainga ni Storm, minsang pasulong, minsang paatras, tila sinusukat ang katapatan ng mga salita ni Lara. Tinitigan siya ni Lara ng matindi, piniling huwag pilitin ang kabayo. Ang kanyang kalmadong ugali ay labis na kaiba sa tensyonado at maingay na paligid. Dumami ang bulong ng mga tao, ang ilan ay nag-aalinlangan kung tama ba ang nangyayari, iniisip kung hanggang kailan magtitiis si Storm. Ngunit bigla, sa isang sandaling puno ng suspense, may naganap na kahanga-hanga. Kumalma si Storm, lumuwag ang kanyang mga kalamnan at dahan-dahang ibinaba ang kanyang ulo patungo kay Lara. Sinamantala ni Lara ang pagkakataon, unti-unting lumapit at iniunat ang kanyang kamay hanggang sa madampi ng kanyang mga dulo ng daliri ang makinis at mainit na balahibo ni Storm. "Ayan na, kaibigan," bulong niya ng halos di marinig. "Hindi ako kaaway mo." Tahimik ang buong arena, ang dating ingay ng karamihan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan habang si Storm ay nanatiling nakatayo ng perpekto. Napakalalim ng katahimikan na kahit ang pinakamahinang tunog ay tila tumitimo. Ang kamay ni Lara ay dahan-dahang bumaba sa leeg ni Storm. Nararamdaman ang banayad na paggalaw ng mga kalamnan nito sa ilalim ng kanyang balahibo. Para sa mga nanonood, maaaring tila isa lamang itong simpleng hawak, ngunit para kay Lara, ito'y parang paglapit sa isang napakalayong agwat.
Nanatiling nakatuon ang malalim at kumikislap na mga mata ni Storm kay Lara na naglalaman ng kakaibang halo ng pagkamausisa at pag-iingat. Patuloy na nagsalita si Lara sa mababa, halos bulong na tinig, tila ibinubunyag ang mga lihim na tanging sila lamang ang makakaintindi. Alam mo, hindi mo kailangang matakot, mahinahon niyang sinabi habang dahan-dahang hinaplos ang puting mane nito. Pakiramdam ko, mas naiintindihan natin ang isa't isa kaysa sa iniisip mo. Mahirap magtiwala, hindi ba? Bagamat mahina ang kanyang boses, ito'y umabot sa mga nanonood. Ang ilan ay dahan-dahang nagpalakpakan na dala ng kanyang tapang habang ang iba ay nanatiling nagdududa. Parang imposible ito, bulong ng isang handler sa kanyang kasamahan, puno ng pagkamangha ang tinig. Hindi nagpapalapit ang kabayong yan kahit kanino, ngayon parang napapayapa na siya. Huwag kang magsalita ng masyado, babala ng isa pang handler, nakatiklop ang mga braso. Hindi pa rin siya mapagkakatiwalaan. Kapag naramdaman niyang naipit siya, baka mas lalong magwala. Hindi nagpaapekto si Lara sa pagdududa sa paligid. Para sa kanya, tila naglaho ang mundo at ang natira lamang ay siya at si Storm. Ang koneksyong kanilang binubuo ay parehong maselan at malalim. Bawat galaw ay maingat na isinasaalang-alang upang mapanatili ang balanse ng tiwala at pag-iingat. Bigla, isang malakas na tawanan at ingay mula sa isang kalapit na tolda ang sumira sa katahimikan. Napatingala si Storm, nanigas ang kanyang mga kalamnan at mabilis siyang umatras. Ang kanyang pagsinghot ay puno ng pag-aalala. Ramdam ni Lara ang pagbabalik ng tensyon, parang isang alon na dumagundong sa kanya habang ang mga handler ay mabilis na umaksyon handang kumilos. "Sandali!" sigaw ni Lara, itinataas ang kanyang kamay upang pigilan sila. "Hayaan niyo akong gawin ito!" Nagalangan ang mga handler, nagpalitan ng tingin na puno ng pagdududa, ngunit sa huli, umatras sila at hinayaan siyang magpatuloy. Bahagyang yumuko si Lara. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may kapanatagan. "Ayos lang, kaibigan. Ingay lang iyon. Nandito pa rin ako kasama mo." Ipinakita ni Lara ang isang tapang at pagiging matatag na tila lampas sa kanyang edad. Iniunat niya ang parehong kamay patungo kay Storm, isang tahimik na kilos ng pagpapalubag-loob at isang paanyaya na hayaan itong pumili ng kanyang tugon. Sa ilang saglit, tila nag-aalinlangan si Storm. Ang kanyang malakas na katawan ay nanatiling nakapako habang ang kanyang malalalim na mata ay naglalakbay sa pagitan ng pagdududa at pagtitiwala. Pagkatapos tila nahikayat ng matatag na determinasyon sa tingin ni Lara, unti-unting lumapit si Storm, ibinababa ang kanyang ulo patungo sa kanya. Pumutok ang malakas at mas masiglang palakpakan mula sa karamihan, mas masidhi kaysa dati. Sa kanyang pwesto sa mga upuan, hinawakan ni Hope ang kanyang dibdib, nasa pagitan ng kaginhawahan at pagkamangha. Maraming hamon na ang hinarap ng kanyang anak na si Lara mula nang mangyari ang aksidente, ngunit kakaiba ito. Mayroong kakaibang liwanag kay Lara, isang kislap na mas maliwanag kaysa dati. Ang tagapag-anunsyo, halatang naantig, ay lumapit sa mikropono. Ang nasasaksihan natin ay pambihira, mga ginang at ginoo, kanyang inanunsyo. Hindi lang naabot ni Lara ang tila imposible, ipinakita niya sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nakabatay sa pisikal na lakas, kundi nagmumula sa kailaliman ng puso. Ngunit hindi pinansin ni Lara ang kanyang mga salita. Buong atensyon niya ay nakatuon kay Storm, inaalagaan ang maselang koneksyon na kanilang naitatag. Biglang naputol ang kanyang konsentrasyon. Isang batang lalaki ang nakalusot sa mga barikada at mabilis na tumatakbo papasok sa arena, walang kamalay-malay sa panganib. Ang kanyang direksyon ay patungo mismo sa malaking kabayo. "Hindi! Pigilan niyo siya!" sigaw ng isang manonood, ngunit huli na ang lahat.
Tumayo si Storm sa kanyang likod na mga paa, naglabas ng malakas at matinis na hiyaw. Napasinghap ang mga manonood habang nagmamadaling tumakbo ang mga handler, ngunit mas mabilis si Lara. "Storm, hindi!" Sigaw ni Lara malakas at puno ng awtoridad. Sa gulat ng karamihan, ibinaba ng kabayo ang kanyang mga paa sa lupa na natiling tensyonado ngunit kalmado. Sinamantala ni Lara ang pagkakataon, mabilis niyang pinilay ang wheelchair papalapit sa batang lalaki na nakatigil sa lugar. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. "Halika dito, mahal." Malumanay niyang tawag. Iniabot ang kanyang kamay. Ang batang halos 4 na taong gulang ay dahan-dahang lumapit sa kanya at maingat niya itong ginabayan papunta sa gilid ng arena kung saan sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap ng kanyang ina. Muling bumalik ang tingin ni Lara kay Storm na nakatingin sa kanya na parabang may respeto. "Salamat, kaibigan," bulong niya sa kabayo na yumuko ang ulo na parabang nauunawaan siya. Bumalik ang tagapag-anunsyo sa mikropono. Ang kanyang tinig mas kalmado habang sinusubukang gawing magaan ang tensyon. "Mukhang ang ating batang bayani ay hindi lang may likas na kakayahan sa mga kabayo, kundi may tapang ding harapin ang mga mapanganib na sitwasyon ng may biyaya. Tiyak, ito ay isang sandaling mananatili sa ating alaala," aniya. Tumindi ang palakpakan, ngunit nakatuon lamang si Lara kay Storm na ngayoy dahan-dahang idinidiin ang kanyang nguso sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lara na ito ay simula pa lamang ng kanyang paglalakbay. Habang nagpatuloy ang kaganapan sa isang maliwanag na gabi, pagkatapos ng maikling paghinto upang ayusin ang schedule dahil sa dramatikong insidente, si Lara ang naging sentro ng usapan. Bagamat iba-iba ang opinyon mula sa paghanga hanggang sa pagdududa, walang nakapagtanggi na ang kanyang tagpo kay Storm ang naging tampok ng araw. Nanatili si Lara malapit kay Storm sa isang liblib na bahagi ng arena, kung saan iniwan siya ng isang handler, humanga sa kanyang kakayahang pakalmahin ang kabayo upang siya na ang mag-alaga nito. Lumapit si Hope, umupo sa tabi ng kanyang anak at maingat na hinaplos ang buhok ni Lara. "Sigurado ka bang ayos ka lang?" tanong ni Hope, ang kanyang tinig puno ng parehong pag-aalala at paghanga. Tumango si Lara, ang kanyang kamay malumanay na nakapatong sa tagiliran ni Storm. "Hindi pa ako nakaramdam ng ganito, Mama. Hindi ko inakala na mangyayari ito." Napatingin si Hope sa kabayo. Napansin ang napakalaki nitong katawan at lakas na sa kabila ng pagiging nakakatakot. Ngayon ay tila napapahupa ng isang payapang aura. Parang ang presensya ni Lara ang tumigil sa kanyang ligalig. "Pinagkakatiwalaan ka niya, anak," bulong ni Hope. "Pero kailangan mong mag-ingat. Ang mga kabayo tulad niya ay maaaring maging hindi inaasahan ang kilos." Nauunawaan ni Lara ang alalahanin ng kanyang ina, ngunit nararamdaman niya ang isang malalim na koneksyon kay Storm, isang pagkilala sa isang bagay na lampas pa sa mabangis nitong panlabas na anyo. Nakita niya sa mga mata nito ang sakit, isang refleksyon ng kirot na matagal na rin niyang dinadala. Sa sandaling iyon, lumapit ang tagapag-anunsyo sa kanila. Ang kanyang malawak na ngiti ay may halong pag-aalala. "Lara, ang nagawa mo kanina ay kahanga-hanga," panimula niya, ang tono kalmado ngunit puno ng pagkabahala. "Subalit kailangan kong sabihin ang totoo. Maraming tao ang nag-aalala na napakadelikado para sa iyo ang patuloy na makipagtrabaho sa kabayong ito. Kahit ang mga bihasang trainer ay nahirapan sa kanya." Direktang tumingin si Lara sa kanyang mga mata, may kalmadong determinasyon na tila higit pa sa kanyang edad. Hindi siya delikado, kailangan lang niya ng taong makakaintindi sa kanya, malumanay ngunit buong kumpiyansa niyang tugon. Bahagyang nabigla ang tagapag-anunsyo sa matibay na paninindigan ni Lara, ngunit bago siya makasagot, sumingit ang isang tagapag-alaga sa usapan.
Kung maari lang, sabad ng caretaker, nakatiklop ang mga braso. Matagal ko nang hinahawakan si Storm simula nang dumating siya rito. Iba siya sa karamihan. Tumingin siya kay Lara. Hindi ko maipaliwanag bata, pero may kung anong meron ka na nagpapakalma sa kanya. Marahil dapat nating hayaan kang magpatuloy na makipagtrabaho sa kanya sa ngayon. Sandaling tumigil ang lalaki, halatang bumabalanse sa pagitan ng pag-iingat at pagkamausisa. Sa wakas, huminga siya ng malalim at tumango ng may pag-aalinlangan. Sige, pero siguraduhin nating may team na malapit sa lahat ng oras. Hindi natin pwedeng baliwalain ang mga panganib. Isang maliwanag at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lara habang nadadala siya ng bugso ng damdamin. Tumingin siya kay Storm at napuno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Alam niyang nakamit niya ang isang mahalagang tagumpay. Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kilos ni Storm. Ang dating kalmado niyang kabayo ay biglang naging balisa, kumikibot ang mga tainga at bahagyang umuungol ng hindi mapakali. Anong problema, boy? Mahinang bulong ni Lara habang hinahaplos ang makintab na leeg ng kabayo upang pakalmahin ito. Iniangat ni Storm ang ulo at tumingin patungo sa isa sa mga kalapit na kamalig. Banayad na hinahatak ang renda na hawak ng tagapag-alaga. Maliwanag na may nakatawag ng kanyang pansin. Mayroon bang kakaiba doon? Tanong ni Hope, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha habang tinitingnan ang tinutukoy na kamalig. Kumunot ang noo ng tagapag-alaga. Kakaiba iyon, karaniwan ng walang laman ng kamalig na iyon. Doon lang namin inilalagay ang kagamitan. Naudyukan ng kuryosidad, nagpasya si Lara na tingnan ito. Sa kabila ng pagpigil ni Hope, umatras si Lara gamit ang kanyang wheelchair kasama si Storm na matapat na sumusunod sa kanya. Ang bawat pagtulak ng gulong ay nagpapakita ng kanyang katapangan sa kabila ng kanyang kalagayan, isang hamon na buong tapang niyang hinarap. Habang papalapit sila sa kamalig, tila bumigat ang paligid na para bang nakakapigil ng hininga. Huminto si Lara sa pasukan, bahagyang yumuko upang silipin ang loob. Ang humihinang liwanag ng dapit hapon ay nagbunyag ng isang anino na gumagalaw sa mga nakasalansan na kagamitan. "Hello? May tao ba diyan?" Tawag niya, matatag ang boses ngunit may halong kaba. Mula sa anino, lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng sira-sirang damit. Bakas ang gulat sa kanyang mukha nang mahuli siya. May hawak siyang lubid sa isang kamay at katabi niya ang isang malaking, mabigat na bag. "Hoy, ikaw!" Sigaw ng tagapag-alaga habang mabilis na lumapit. Nabigla ang lalaki, binitiwan ng bag at dali-daling tumakbo. Mabilis na naglaho sa nagkakagulong tao bago pa nila siya mahuli. "Sino iyon?" tanong ni Hope, halatang may pag-aalala sa kanyang boses. Yumuko ang tagapag-alaga upang suriin ang sako. Pagkabukas niya nito, napasinghap siya ng malalim. Sa loob ay may mga kagamitan para sa pagsasanay ng kabayo, ngunit may isang bagay na nakakapangilabot, isang maliit na latigo na may mga metal na tinik sa dulo. Nakaramdam ng pagkahilo si Lara sa pagkakita ng ganoong malupit na gamit. Tumingin siya kay Storm na kinakabahan at nagkakamot ng lupa gamit ang kanyang paa. Ang kanyang malalaking mata ay nagpapakita ng takot at pagkakakilala. Ito ang ginamit nila sa'yo!" Mahinang bulong ni Lara, nanginginig ang boses. Nanigas ang mukha ng tagapag-alaga, bakas ang galit habang nagpipigil ng emosyon. Ang lalaking iyon, naniniwala akong isa siya sa mga dating tagapagsanay ni Storm. May mga bulong noon tungkol sa paraan niya ng pagsasanay, malupit at labag sa karaniwang paraan. Mukhang hindi pa rin siya nagbago. Habang iniintindi ni Lara ang revelasyong ito, bumalot sa kanya ang halo-halong emosyon, galit, lungkot at matinding habag.
Nang muli niyang tingnan si Storm, may tahimik na pagpapahalaga sa mata nito, para bang nauunawaan ng kanyang hindi binigkas na pangako. "Hindi ka na muling masasaktan," mahina niyang sinabi habang hinahaplos ang ulo nito. "Pangako ko iyon." Ang pagkakatuklas sa latigo na may tinik ay nagdulot ng pagkabigla at pagkasuklam sa mga naroroon. Ang mga tahimik na bulong ay mabilis na napalitan ng mga mariing pagpapahayag ng galit. Ngunit nanatili si Lara sa tabi ni Storm, pinapatahan siya gamit ang banayad na haplos sa kanyang balahibo. Isang malalim na ugnayan ang unti-unting nabubuo sa pagitan nila, tumitibay sa bawat sandali. Isang koneksyong mahirap ipaliwanag, ngunit hindi may tatanggi. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Lara na maibibigay niya kay Storm ang isang bagay na hindi pa nito naranasan, ang pakiramdam ng seguridad. Lumapit si Hope, bakas ang pag-aalala sa kanyang noo, ang karaniwang kalmado niyang disposisyon ay napalitan ng kaba. "Mas seryoso ito kaysa sa inakala natin," bulong ni Hope, tensyonado ang boses. Kung ganito nila tinrato si Storm, sino ang makakapagsabi kung ano pa ang kaya nilang gawin kung akala nila'y inilalantad natin sila? Humarap si Lara sa kanyang ina, matibay ang tingin. "Hindi ako natatakot, Ma'am. Kailangan niya ako. Hindi ko sila hahayaang kunin siya, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya." Bago pa makasagot si Hope, lumapit ng mabilis ang Master of Ceremonies kasama ang 2 opisyal mula sa kaganapan. May bigat sa kanilang ekspresyon at iniwasan ng Master of Ceremonies na tingnan si Lara ng diretsyo habang mahinang nagsalita. "Hope, kailangan naming gumawa ng isang mahirap na desisyon. Para sa kaligtasan ng lahat, alisin namin si Storm sa kaganapan. Naabisuhan na namin ang mga awtoridad tungkol sa nanghimasok at sa mga bagay na natagpuan namin. Gayunpaman, masyadong hindi tiyak ang kilos ng kabayong ito. Hindi namin maaring panatilihin siya rito." Nakaramdam ng pagkabigla at galit si Lara. Hinigpitan niya ang hawak sa mga hawakan ng kanyang wheelchair. Mabilis na nagpapalit-palit ang tingin niya sa mga opisyal at kay Storm. Ang kabayo ay naging balisa, sumingasing. Halatang nararamdaman ang tensyon ng usapan. "Hindi niyo ito pwedeng gawin," madiin na sabi ni Lara, matatag at malakas ang boses, na nagulat maging si Hope. Hindi unpredictable si Storm, hindi siya ang problema rito. Ang mga taong nanakit sa kanya ang siyang problema. Kung aalisin niyo siya ngayon, hinahatulan niyo siyang mabuhay sa takot habang buhay. Huminto ang Master of Ceremonies, halatang naapektuhan ng taimtim na pakiusap ni Lara, ngunit isang opisyal ang sumagot. "Naiintindihan namin ang iyong pagmamalasakit, Lara, ngunit ang pangunahing layunin namin ay ang kaligtasan ng lahat ng kalahok. Ang panganib kung magwala siya ay maaaring malubha. Pero ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito?" Tanong ni Lara. Nanginginig ang boses habang pinipilit na huwag mabasag. Ikukulong na naman ba siya sa isa pang kamalig o ibebenta sa iba na maaaring hindi siya alagaan ng maayos? Kaya ko siyang tulungang maghilom. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Napuno ng tensyon ang katahimikan, tanging ang mahina at sumusuportang paghaplos ni Hope sa balikat ni Lara ang sumira rito. Bakas din ang pag-aalala sa mukha ng ina. Nagtinginan ang mga opisyal sa isa't isa. Halatang may alinlangan, ngunit umiling ang Master of Ceremonies, tanda ng isang tila hindi mababagong desisyon. Nalugmok si Lara sa kawalan ng pag-asa at sa tabi niya si Storm ay lalong nagpakita ng pagkabalisa. Ang kanyang kilos ay halo ng takot at pagsusumamo para maunawaan. "Please, huwag niyo siyang gawin ito," bulong ni Lara, halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Bigla, sa mabilis na kilos, napakawala si Storm mula sa pagkakahawak ng opisyal. Sa halip na tumakas, humarap ang kabayo at dumiretso patungo kay Lara, ang kanyang tingin nakatuon lamang sa kanya.
para bang huminto ang lahat ng ingay sa paligid. Alam ni Lara agad ang kanyang gagawin. Pinaandar niya ang kanyang wheelchair patungo sa gitna ng arena. Sinalubong si Storm sa lugar kung saan ito huminto. "Lara, tumigil ka!" sigaw ni Hope, ngunit nagpatuloy si Lara. Tahimik na nagmasid ang mga tao habang inabot ni Lara ang kabayo, ang kanyang mukha kalmado ngunit determinado. "Storm, ayos lang, narito ako." Panatag niyang sabi, ang tono banayad ngunit matatag. Dahan-dahan, iniyuko ni Storm ang kanyang ulo, hinayaan siyang hawakan ang kanyang ilong. Hinarap ni Lara ang mga opisyal at ang Master of Ceremonies at buong tapang niyang sinabi, "Nakikita niyo ba, hindi niya kailangang ipadala kung saan. Ang kailangan niya ay isang taong makakaintindi sa kanya." Nararamdaman ang epekto ng tagpong iyon. Kahit ang mga pinakakumakala sa ideya ay nagsimulang pumalakpak. Nagkatinginan ang mga opisyal, halatang hindi sigurado, habang lumapit muli ang Master of Ceremonies. Bahagyang nanghina si Lara sa kaba, ngunit nanatili siyang matatag. "Hindi pa ito nangyayari dati," pahayag ng Master of Ceremonies, halatang may pag-iingat sa boses. "Gayunpaman, kung sigurado kang kaya mong pangasiwaan ito, maaaring pag-isipan naming magbigay ng isang eksepsyon." Tumango si Lara, ang puso'y tumitibok sa kaluwagan. Bumulong siya kay Storm, "Pangako ko, hindi ka na kailanman masasaktan." Habang umaatras ang mga opisyal, lumuhod si Hope sa tabi ng kanyang anak. Luha ang niyakap ito ng mahigpit. "Lara, hindi ko alam kung mas proud ako o mas takot sa ginawa mo," sabi ni Hope. Pinupuno siya ng masikip na yakap. Bahagyang ngumiti si Lara, dama ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang ito pa lamang ang simula. The Master of Ceremonies, bagamat may bahid pa rin ng pag-aalinlangan sa kanyang boses, ay nagsalita sa harap ng madla. "Mga kababayan, ngayong gabi ay nasaksihan natin ang isang pambihirang tagpo. Tinuruan tayo ni Lara at Storm na minsan ang mga pangalawang pagkakataon ang nagdadala sa atin sa mga hindi inaasahang himala. Napuno ng palakpakan at hiyawan ng paligid, ngunit ang tunay na tagumpay ni Lara ay mas tahimik. Naroon ito sa banayad na pagtango ni Storm sa kanya, isang tahimik na mensahe ng bagong damang kaligtasan. Habang bumabagsak ang gabi, nagbago ang damdamin sa kaganapan. Ang dating pag-aalinlangan at tensyon ay napalitan ng pag-asa at pagkamausisa. Mabilis na kumalat ang kwento ng kahanga-hangang ugnayan ni Lara at ng mailap na puting kabayo sa mga dumalo. Marami ang nagnanais malaman kung anong mga kamanghamanghang bagay ang kayang gawin ng matapang na dalagitang ito at ng kanyang ligaw na kabayo. Gayunpaman, hindi lahat ay kumbinsido. Sa isang sulok, isang grupo ng mga bihasang tagapagsanay at kalahok ang nagtipon, halata ang pagdududa sa kanilang mga mukha. Ito'y isang kapusukan, bulong ng isang tagapagsanay, nakatawid ang mga braso. Isang bata ang namamahala sa kabayong iyon. Paano kung magwala? Sino ang mananagot? Ano ang mangyayari sa ating reputasyon? Dagdag pa ng isa, bakas ang pag-aalala. Maaari itong maging isang sakuna. Sa kabila ng mga pagdududang ito, buo ang loob ni Lara at Storm. Napatunayan ang lalim ng kanilang koneksyon. Matapos ang matinding tagpo sa arena, dinala si Lara at ang kanyang ina sa isang mas tahimik na lugar kung saan ilang tagapag-alaga ang nag-alok ng tulong sa kabayo. Si Storm, halatang balisa, ay nanatili sa tabi ni Lara, waring takot na muling mawalay sa kanya. Ang banayad niyang pag-ungol at ang maingat niyang pagsunod sa bawat kilos ni Lara ay nagpapatunay sa malalim na ugnayang nabuo sa pagitan nila. Napakaganda, puna ng isa sa mga tagapag-alaga habang sinusuri ang mga binti ni Storm. "Hindi ko pa siya nakitang tumugon ng ganito sa kahit sino, parang siya ang kanyang ligtas na kanlungan." Pinagmasdan ni Hope ang kanyang anak, puno ng paghanga at pangamba ang damdamin.
Palaging may koneksyon si Lara sa mga hayop, ngunit kakaiba ang ugnayang ito, sabi ni Hope. Sinusundan ng tingin ang kanyang anak. Habang ang karamihan sa mga panauhin ay nagpatuloy sa kanilang pagdiriwang, isang kilalang personalidad ang lumapit kay Lara. Siya si Madison, isang babae sa gitnang edad na may matatag na tindig at maikli. Maayos na ayos ng buhok. Ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng kontrol. Sinalubong siya ni Lara ng isang mainit ngunit may pag-iingat na ngiti. "What you achieved today was remarkable," sagot ni Madison. Ang kanyang boses ay may autoridad ngunit may halong init. "Tiyak na nakapagpasimula ka ng maraming pag-uusap. Gayunpaman, kung seryoso ka tungkol sa hinaharap mo kay Storm, kailangan naming makita pa ang kakayahan ninyo. Mayroon kaming freestyle dressage event bukas ng hapon. Gusto kong sumali ka." Ang imbitasyong ito ay dumating na parang isang biglaang bagyo. Nagbago ang ekspresyon ni Hope sa halatang pagkabahala at nagkatinginan ang mga tagapag-alaga. Halata ang pag-aalala. "Sigurado ka bang tama ito?" tanong ni Hope habang iniipit ang kanyang mga braso sa dibdib ng may depensa. Nanatiling kalmado si Madison, ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso kay Hope. "Nauunawaan ko ang iyong pag-aalala, ngunit maaaring ito ang maging isang mahalagang pagkakataon para sa kanilang dalawa. Kung maipapakita ni Lara ang kontrol kay Storm sa isang formal na tagpo, maaaring mabago nito ang pananaw ng mga tao sa kanya. Mas mahalaga, maaari nitong tiyakin ang kanyang kinabukasan." Narinig ni Lara ang mga sinabi ni Madison, ramdam ang bigat ng pagkakataon na dumating. Ang posibilidad na harapin ang ganitong hamon ay nakakatakot, ngunit naramdaman niya ang matibay na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang ina, nakita ang salungatan ng takot at tiwala sa kanyang mga mata. "Ma'am, kailangan ko itong gawin," madiing sabi ni Lara. "Kung hindi ko mapatunayan kung ano ang kaya natin, baka hindi nila ako payagang manatili siya sa akin. At higit pa ang nararapat kay Storm kaysa basta baliwalain." Malalim na huminga si Hope, unti-unting nawala ang tensyon sa kanyang mga balikat habang tumango ng may pag-aalinlangan. "Sige, pero may isang kondisyon. Kung magiging delikado ang mga bagay, kailangan mong sumang-ayon na huminto." "Oo," maring sagot ni Lara, matatag ang boses na itinatago ang di matitinag na paniniwala na hindi siya pwedeng mabigo. Habang patuloy na buhay ang kaganapan, puno ng tugtog ng musika at liwanag ng mga ilaw, inukol ni Lara ang kanyang gabi sa pagpapalalim ng kanyang koneksyon kay Storm. Kinausap niya ito ng mahina, pinapakilala ang tunog ng kanyang boses na kasabay ng mahinang ugong ng kanyang wheelchair. Bagamat may ilang tagapamahala na nagbigay ng payo tungkol sa paghawak sa reaksyon ni Storm, mas pinili ni Lara ang kanyang likas na koneksyon sa kabayo kaysa sa tradisyonal na paraan. "Bakit siya mahalaga sa iyo?" tanong ni Hope, habang pinapanood ang kamay ng kanyang anak na dumudulas sa makintab na balahibo ni Storm. Huminto si Lara, sagot na puno ng tahimik na tindi. "Dahil naiintindihan ko siya, Ma'am. Alam ko kung paano ang maging parang hindi nakikita, ang makulong sa mga sitwasyon na wala kang kontrol." Nanatiling tahimik si Hope, malalim na tinamaan ng pagkaunawa ng kanyang anak. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido sa halaga ng kanilang samahan. Malapit sa mga kuwadra, dalawang tagapagsanay ang nag-uusap ng mahina. Isa lang itong palabas, puna ng isang tagapagsanay, isang matangkad na lalaki na may bigote. "Ang kabayong iyan ay ligaw at ipares mo pa sa isang babaeng nasa wheelchair. Kalokohan." Siguro, pag-amin ng isa pa, inaayos ang kanyang sombrero pababa sa kanyang mga mata. "Pero isipin mo, kung magtagumpay siya, magmumukha tayong walang alam." Inis na sagot ng una. Nakapulupot ang mga braso sa depensibong paraan. Naputol ang kanilang usapan nang mapansin nilang pinapanood sila ni Madison mula sa malapit.
Tahimik lamang siya, ngunit sapat na ang matalim niyang tingin upang putulin ang kanilang argumento. Habang papalapit ang gabi at nanumbalik ang katahimikan sa lugar ng kaganapan, nahanap ni Lara ang ginhawa habang nakasandal sa mainit na katawan ni Storm. Nakapatong ang kanyang noo sa malambot nitong balahibo. "Pakinggan mo, kaibigan," mahina niyang bulong sa katahimikan. "Mahalaga ang bukas, pero hindi mo kailangang gawin ang anumang hindi ka komportable. Tandaan mo, nandito ako sa tabi mo. Harapin natin ang anumang darating magkasama." Naglabas ng malalim na buntong hininga si Storm. Ang kanyang hiningay mainit sa malamig na hangin na parang nauunawaan ang mga salita ni Lara. Nang gabing iyon, habang tahimik na bumabalot sa kanila ang katahimikan, nanaginip si Lara na tumatakbo si Storm ng malaya sa ilalim ng walang hanggang langit. Ang kanyang presensya ay matatag na nasa tabi nito. Isang panaginip na puno ng pag-asa at posibilidad. Ngunit anino nito ang realidad ng mga hamong kanilang kakaharapin. Pagmulat ni Lara kinaumagahan, malinaw sa kanya na ang paparating na kaganapan ay hindi lamang susubok sa tibay ng kanyang koneksyon kay Storm, kundi pati sa kanyang determinasyon na patunayan na ang tila imposibleng bagay ay maaaring maisakatuparan. Habang ang unang sinag ng araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa arena, naramdaman ang matinding pananabik sa paligid. Mabilis na napuno ang mga upuan, puno ng bulungan mula sa mga naghihintay na makita kung totoo ang mga kwento ng matapang na hamon ni Lara. Mga kalahok at tagapanood ay naakit ng pangakong masaksihan ang isang hindi pa nagagawa. Sa isang tahimik na bahagi ng kuwadra, mahinahon ngunit may katiyakang inaayos ni Lara ang gamit ni Storm. Habang nakatayo ng tahimik si Storm, ang malalalim nitong paghinga ay nagpapahiwatig ng kanyang nararamdamang kaba. Ramdam ito ni Lara kaya't yumuko siya, dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ng kabayo tulad ng ginawa niya noong gabi. "Kalma lang, kaibigan. Ngayon ipapakita lang natin sa lahat kung sino ka talaga. Tandaan mo, nandito ako sa tabi mo." Mahina niyang sabi, puno ng lambing ang kanyang boses. Pinanood sila ni Hope mula sa di kalayuan. Ang kanyang ekspresyon ay halo ng pagmamalaki at pag-aalala. Habang lumalakas ang ingay mula sa mga tao sa labas, lalong tumaas ang kanyang kaba, ngunit ang matatag na kilos ng kanyang anak ay nagbigay lakas sa kanyang loob. "Handa na?" Tumagos ang boses ni Madison sa katahimikan ng kuwadra. Ang kanyang tono'y praktikal, ngunit may halatang respeto habang papalapit sa dalawa. Tumango si Lara kay Madison, ang kanyang tingin ay matatag at malinaw. Nang bumukas ang mga pintuan ng arena, sumabog ang pananabik ng tao. Nagkaroon ng malakas na palakpakan mula sa iba't ibang bahagi, hinaluan ng mga sandali ng tahimik at sabik na paghihintay. Bumilis ang tibok ng puso ni Lara dahil sa adrenaline, ngunit ang solidong presensya ni Storm sa tabi niya ang nagpatibay ng kanyang loob. Ladies and gentlemen, ang malalim at makapangyarihang boses ng tagapagbalita ay pumuno sa arena. Ngayon, ipapakita natin ang isang pagtatanghal na lampas sa inaasahan. Narito si Lara, isang kabataang babae na may di matitinag na espiritu, kasama si Storm, isang kabayong minsang itinuring na wala ng pag-asa. Ang pagtatanghal na ito ay isang pagpupugay sa malalim na koneksyon na maaaring mabuo sa pagitan ng tao at hayop. Tahimik ang lahat habang dahan-dahang pumagitna sina Lara at Storm sa arena. Inilagay ni Lara ang kanyang wheelchair sa isang estratehikong lugar, huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili at hinayaan ang kahalagahan ng sandaling bumalot sa kanila. Sa kabila ng kanyang panimulang kaba, tila humugot ng lakas si Storm mula sa mahinahong kumpiyansa ni Lara. At ang kilos nito'y naging kasing tahimik ng kanyang kapanatagan. Malalim siyang huminga, pinatatag ang loob para sa hamong nasa unahan niya.
Naisip ni Lara. Ang kanyang determinasyon ay di natitinag. Dahan-dahan niyang itinuro gamit ang kamay, hudyat para kay Storm na umikot sa paligid niya. Sandaling tumigil ang kabayo, ngunit kalaunan ay sumunod. Ang kanyang maringal na galaw ay nagdulot ng paghanga mula sa mga manonood. Magaling, Storm, mahina niyang sabi. Ang kanyang focus ay buo habang pinagmamasdan siya. Inihanda ni Madison ang ilang simpleng gawain na may malaking kahalagahan. Mga harang na tatalunin, isang nagliliyab na hoop na dadaanan, at isang segment kung saan kailangang huminto at umatras si Storm sa utos. Ang mga hamong ito ay idinisenyo upang ipakita ang kakayahan ni Storm at ang malalim na tiwala sa pagitan nila sa isang istrukturadong sitwasyon. Ngunit ang tunay na layunin ay tiyakin ang tiwala ni Storm kay Lara. Ang unang hamon, ang mga harang, ay naganap ng maayos. Ang malinaw na pito ni Lara ang nag-udyok kay Storm na tumakbo pasulong at madali itong tumalon na nagdulot ng malalakas na palakpakan mula sa mga manonood. Ngunit ang pangalawang hamon, ang nagliliyab na hoop, ay isang nakakatakot na tanawin na nagpakaba sa lahat. Bagamat kontrolado ang mga apoy at hindi tunay na mapanganib, ang kanilang nakakasilaw na liwanag ay sapat upang magpagulo ng kahit anong nilalang. Tinitigan ni Lara si Storm, ang kanyang boses ay banayad. Ayos lang kung hindi mo kaya, Storm, pero naniniwala ako sa iyo. Humalinghing si Storm, malinaw ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay lumapit siya sa hoop. Tahimik ang buong madla habang dahan-dahan niyang tinawid ito. Ang bawat hakbang ay maingat at tiyak. Sa paglabas sa kabilang dulo, nagbigay si Storm ng matagumpay na huni, ramdam ang kanyang saya. Muling pumalakpak ang mga tao, ang kanilang kasiyahan ay nag-echo sa buong arena, ngunit nanatiling nakatuon si Lara. Ang pinakamahirap na bahagi ay paparating pa. Ngayon, kailangan ni Storm na huminto sa isang tiyak na lugar at umatras sa utos ni Lara. Paulit-ulit nilang ininsayo ang rutang ito sa tahimik na gabi, ngunit sa mismong sandali ng kritikal na gawain, naganap ang kaguluhan. Isang kumpol ng mga lobo ang pinakawalan ng ilang bata at sumabog laban sa metal na kisame na may matatalas na tunog. Nagulat si Storm at biglang tumayo na nagdulot ng kolektibong hinga ng kabado mula sa mga manunood. Agad na lumapit si Hope sa bakod. "Lara!" Sigaw niya, puno ng pag-aalala ang kanyang tono, ngunit nanatiling kalmado ang batang mangangabayo. "Storm, pakinggan mo ako, nandito lang ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at nakakapagpakalma. Sa kabila ng kaguluhan, ibinaling ni Storm ang kanyang tingin kay Lara, ang kanyang mga matay ligalig, ngunit unti-unting nagtuon kay Lara. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ang kanyang determinasyon ay malinaw. Walang bakas ng takot, kundi isang malalim na tiwala na nag-uugnay sa kanila. "Ganun lang, kaibigan. Ilapag mo ang mga paa mo. Kalma ka lang, ligtas ka." Himok ni Lara. Ang kanyang mga salitay parehong matatag at puno ng lambing. Ang kanyang paniniyak ay tila tumagos sa takot ni Storm, at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa sa lupa. Ang kanyang paghinga ay malalim at malakas habang ibinaba niya ang kanyang ulo patungo kay Lara, isang kilos ng pagsuko. Muling pumalakpak ang mga tao ng may masigabong kasiyahan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang palakpakan ay hindi lamang isang pagpapahayag ng paghanga, kundi isang pagdiriwang ng magkasamang tapang at tiwalang namamagitan sa mga ngabayo at sa kanyang kabayo. Nang matapos ang pagtatanghal, naglakad sina Lara at Storm pabalik sa kwadra, napapalibutan ng mga tagapamahala at tagahanga. Habang bumuhos ang mga papuri sa paligid niya, alam ni Lara na ang tagumpay na ito ay simula pa lamang ng kanilang paglalakbay na magkasama. "Lara,
Tawag ni Madison. Ang boses niya'y may halong paghanga habang papalapit. Ang nagawa mo ngayon ay tunay na kahanga-hanga. Wala akong masabi. Ngumiti si Lara, marahang hinaplos ang leeg ni Storm ng may pagmamahal. Siya ang tunay na bituin, simpleng sagot niya. Kailangan lang niya ng isang taong magtitiwala sa kanya. Tumango si Madison, ang mukha'y nag-iisip, ngunit sandaling tumigil, tila nag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi ito magiging madali. Marami pa rin ang nagdududa kay Storm at kakailanganin mong patunayan ng higit pa upang masiguro ang kanyang kinabukasan. Handa ka bang ipagpatuloy ito? Hindi nagdalawang isip si Lara sa kanyang sagot. Basta handa siya, hindi ako aalis. Sa di kalayuan, tahimik na pinahid ni Hope ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang matapang at matatag na batang babae na pinagdudahan ng marami na nagpapakita ng lakas ng loob na humihingi ng pagkilala. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Storm sa kanyang kwadra, pinag-isipan ni Lara ang kanilang mga naging tagumpay. Alam na ang landas na kanilang tatahakin ay puno ng mas mahihirap na hamon. Sa mga araw matapos ang pagtatanghal, naghalo ang emosyon, tagumpay at pananabik para sa mga darating pa. Bagamat ang kanilang nagawa ay naging tampok ng kaganapan, tulad ng sinabi ni Madison na natili ang pag-aalinlangan. May ilan sa mga manonood ang nagsabing tsamba lamang ang kanilang pagtatanghal, habang ang iba naman ay nag-alala sa panganib ng isang batang babae sa wheelchair na humahawak sa isang kabayong tulad ni Storm. Nanatiling matatag si Lara habang mas lalong tumitibay ang koneksyon nila ni Storm araw-araw. Isang hapon, lumapit si Madison, may dalang halo ng kasabikan at seryosong ekspresyon. Naupo siya sa tabi ni Lara sa isang lumang bangko, malapit sa kwadra, handang magbahagi ng hindi inaasahang balita. "Lara, may isang pambihirang pagkakataon," sabi ni Madison, puno ng sigla ang kanyang boses. May ilang nangungunang hurado na dumalo sa kaganapan. Sobrang humanga sila sa nakita nila, kaya inimbitahan kanila sa final competition ngayong weekend. Bukas ang kategorya, pero makakalaban mo ang ilan sa pinakamagagaling na tagapagsanay sa bansa. Napatingala si Lara, ang kanyang mga matay puno ng pagkabigla. "Ang final competition laban sa mga profesional?" Tumango ng mariin si Madison. "Nakakatakot man, pero naniniwala akong kaya niyong magtagumpay ni Storm. Mayroon kayong espesyal na koneksyon. Ito na ang pagkakataon mong ipakita kung ano ang kaya niyo. Hindi lang sa madla, kundi pati sa mga maaring magbigay ng magandang kinabukasan kay Storm." Nagbago ang ekspresyon ni Lara tungo sa matibay na determinasyon. "Sasali kami!" Madiin niyang sagot, walang alinlangan. Sa malapit na rinig ni Hope ang pag-uusap at lumapit na may dalang alalahanin. "Lara, sigurado ka ba?" tanong ni Hope, halatang nag-aalala. "Hindi ito basta pagtatanghal lang. Seryosong paligsahan ito. Maaaring mataranta si Storm o masaktan ka." Hinarap ni Lara ang kanyang ina, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng damdamin. "Ma'am, nauunawaan ko ang panganib, pero kailangan namin ito ni Storm. Hindi lang ito tungkol sa kompetisyon. Ito'y patunay na higit pa kami sa inaakala ng mga tao tungkol sa amin." Huminga ng malalim si Hope, ang kanyang emosyon ay naglalaban sa pagitan ng pagkabahala at paghanga. "Ipinapangako mo bang mag-iingat ka?" mahina niyang sabi. "Ipinapangako ko," sagot ni Lara, ang kanyang ngiti nakakapagpakalma. Sa mga araw bago ang kompetisyon, walang tigil na naghanda sina Lara at Storm sa ilalim ng direksyon ni Madison at suporta mula sa ilang mga tagapag-alaga. Binuo nila ang isang rutang nagsama ng klasikal na dressage at mga ehersisyong nagpapakita ng malalim na tiwala sa pagitan ng mga ngabayo at ng kabayo.
Sa ilalim ng masusing pagsasanay na ito, nagbago si Storm. Kung dati may pag-aalinlangan, ngayon ay may kuryosidad, at kung saan dati nananatili ang takot, ngayon ay nananaig ang tiwala. Isang hapon, pinanood ng isang matandang tagapag-alaga na nagngangalang Jack habang pinamunuan ni Lara si Storm sa isang serye ng mga galaw na sabay na isinasagawa. Kahanga-hanga ang nagawa mo sa napakaikling panahon, puna ni Jack, puno ng paggalang ang kanyang tono. Ang kabayong ito ay may matapang na enerhiya, ngunit nahanap mo ang kakaibang paraan upang ito'y mapamahalaan. Sa kabila ng kanyang pagod, bahagyang ngumiti si Lara. Hindi ito tungkol sa pagkontrol sa kanya, ito'y tungkol sa pag-unawa sa kanya. Si Storm ay hindi basta kabayo, siya ang aking kakampi. Tumango si Jack halatang humanga. Kung magpapatuloy ka ng ganito, wala kang hadlang na hindi malalagpasan. Dumating din ang araw ng final competition na binalot ng seryosong atmosfera. Punong-puno ang mga upuan at malinaw ang pagkakaiba ng mood mula sa mga nakaraang pagtatanghal. Ngayon ay walang puwang para sa pagkakamali. Ang mga hurado ay tumutok ng mabuti habang ang ibang mga kalahok ay nagmasid kina Lara at Storm, may halong pagdududa at interes. Mula sa gilid ng arena, nakatayo si Hope na mahigpit na nakakuyom ang mga kamay, halatang kinakabahan. Sana maging maayos ang lahat, mahina niyang bulong sa sarili. Malalim na huminga si Lara, inayos ang kanyang posisyon sa wheelchair. Binigyan niya si Storm ng mahinahong tingin na tila nararamdaman ang mataas na tensyon sa paligid. Napagdaanan na natin ito, kaibigan. Kaya natin ulit ito magkasama, sabi niya, may kasamang nakapagpapalakas ng ngiti. Nang umalingaw-ngaw ang pangalan ni Lara sa buong lugar, na tahimik ang madla. Pumasok sila ni Storm sa arena, agad na nakahuli ng atensyon ng lahat. Nagsimula sila sa mga pangunahing galaw, ginabayan ni Lara si Storm sa masalimuot na mga ikot at pagbabago ng direksyon. Walang bahid ng pagkakamali ang kanyang mga utos, tila nag-uusap sila sa isang tahimik at espesyal na wika. Masusing nagtatala ang mga hurado habang ang mga bulong ng paghanga ay kumalat sa mga manonood. Pagkatapos ay dumating ang rurok ng kanilang pagtatanghal, isang mataas na talon na sinundan ng isang aerial spin. Pinagsikapan ni Lara ang manibrang ito ng walang tigil. Alam niyang kailangan nito ng matibay na tiwala sa pagitan nila ni Storm. Habang tahimik na naghihintay ang mga manunood, nagpakalma si Lara, ipinahayag ang kanyang tiwala sa kanyang kasama sa pamamagitan ng tahimik na kumpiyansa. Sige kaibigan, bulong niya ng may katiyakan kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Bumulusok si Storm, ang kanyang mga kalamnan ay nag-flex habang papalapit siya sa hamon. Sabay-sabay na napasinghap ang mga manonood at sa isang iglap tila tumigil ang oras. Tumalon si Storm sa ere, umaabot sa kahanga-hangang taas, perpekto ang kanyang direksyon. Nang siya'y dumausdos ng maayos sa lupa na gumapaw ang sigawan at palakpakan sa arena, napaluha si Lara. Ngunit agad siyang nagtimpi. Isa na lang ang kailangang tapusin, isang mabagal at maayos na paglakad sa paligid ng arena. Kumilos si Storm na tila kaayon ng banayad na utos ni Lara. Ang renda ay maluwag sa kanyang mga kamay, isa itong patunay ng malalim nilang koneksyon. Napuno ng tahimik na paghanga ang arena habang mahinahong naglakad si Storm. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lara na parang silang dalawa lamang ang naroon sa napakalaking espasyo. Habang narating nila ang gitna ng arena, itinaas ni Lara ang kanyang kamay, hudyat ng pagtatapos ng kanilang palabas. Agad na nagpalakpakan ang mga manonood, ang iba'y tumayo pa bilang pagpapakita ng paghanga. Ramdam ang kuryente ng kasiyahan sa hangin habang tinatapos ng natitirang mga kalahok ang kanilang mga pagtatanghal. Tumayo sina Lara at Storm sa gilid ng arena kasama ang iba pang mga kalahok.
Ilang magalang na pagtango ang ibinigay sa kanila, ngunit kita rin ang kaba sa mga mukha ng iba. Lumapit si Madison, may dalang ngiti na puno ng init at suporta. Ano man ang mangyari, ang nagawa mo doon ay kahanga-hanga. Napaka-proud ko sa iyo. Nang i-anunsyo ang pangalan ng pangalawang pwesto at hindi tinawag si Lara, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga nagwagi sa dressage exhibition competition ay Lara at Storm. Sa sandaling iyon, sumiklab ang sigawan at palakpakan mula sa madla. Para kay Lara, ang tunay na tagumpay ay hindi ang tropeo na iniaabot sa kanya ngayon. Ito ay makikita sa matatag at tapat na tingin ni Storm, isang tingin na puno ng malalim, di maipahayag na pagmamahal. Habang kumikislap ang gintong tropeo sa liwanag ng event, napagtanto ni Lara na ang liwanag nito ay walang sinabi sa ugnayan nila ni Storm na nabuo sa pamamagitan ng walang patid na tiwala at dedikasyon. Habang unti-unting nabawasan ng tao at nagsimulang mabakante ang arena, nanatiling nakaupo si Lara sa kanyang wheelchair sa tabi ng kanyang kabayo, ninanamnam ang bigat ng sandali. Nagawa natin, kaibigan. Mahina niyang bulong, marahang hinahaplos ang leeg ni Storm. Ang pagod ay natabunan ng kanyang pagmamalaki. Kumislap ang mga mata ni Storm, nagpapakita ng kanilang malalim na pag-unawa na higit pa sa mga salita. Di nagtagal, dumating sina Hope at Madison. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at ginhawa. Si Madison ang unang nagsalita, ang kanyang tinig ay nanginginig sa damdamin. Lara, napakagaling mo kanina. Ang tropeyong ito ay hindi lang para sa iyo. Ito'y sumisimbolo ng kaya mong makamit kasama si Storm. Wala nang makakapagduda sa kakayahan mo. Yumakap si Hope ng mahigpit sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nagluluha. Hindi ko kailanman naisip na aabot ka sa ganitong taas. Nakamit mo ang isang bagay na kahanga-hanga, Lara, at naantig mo ang bawat isa dito sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Binago mo ang lahat, hindi lang para kay Storm, kundi para sa sarili mo rin. Si Lara may mapagkumbaba, ngunit maliwanag na ngiti tumingin sa kanyang ina. Hindi lang ako, Mom. Nagbago rin si Storm. Nagbigay kami ng lakas sa isa't isa at iyon ang pinakamahalaga. Sa mga sumunod na linggo, ang kwento ni Lara at Storm ay umani ng atensyon mula sa lokal at pambansang media. Ang kwento ng batang babae sa wheelchair na nagkaroon ng koneksyon sa isang kabayong minsang tinawag na ligaw ay naging simbolo ng tapang, pagtitiyaga at tagumpay sa kabila ng mga hamon. Ang kanilang relasyon ay naging ilaw ng pag-asa para sa marami na humaharap sa sariling pisikal at emosyonal na pakikibaka. Sa pagkilala sa epekto ng kanilang kwento, sinimulan ni Madison ang isang programang pang-edukasyon na nakasentro sa relasyon ng tao at kabayo. Naniniwala siyang ang paglalakbay ni Lara at Storm ay maaaring magbigay inspirasyon sa marami pa. Isa sa mga pinakaantig na sandali ay nang bumisita ang isang grupo ng mga batang may kapansanan sa kanilang farm. Ang bawat bata ay may kani-kaniyang hamon, ngunit ang pagkakita sa natatanging ugnayan ni Lara at Storm ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa kanila. Sa isang ngiting puno ng pag-asa, sinabi ni Lara, "Hindi ito tungkol sa iniisip ng iba na kaya mong gawin. Ito'y tungkol sa kung ano ang maaaring makamit ninyo ng iyong kasama kapag naniniwala kayo sa isa't isa." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lara na ang kanyang kwento ay higit pa sa mga kompetisyon at tropeyo. Ito ay isang pagdiriwang ng tiwala, pagmamahal at pagkakaisa. Mula sa pagiging isang ligaw na kabayo, naging simbolo si Storm ng kung ano ang posible kapag naniniwala ang dalawang nilalang sa isa't isa. Magkasama, nilikha nila ang isang pamana na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Bagamat ang kanilang mga araw ng kompetisyon sa dressage at exhibition ay naging alaala na lamang, ang kanilang pakikipagsapalaran ay nagpatuloy,
puno ng mga hamon at mahahalagang aral. Lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan at nagsimula silang sumali sa mga kaganapan na hindi nakatuon sa pagkapanalo, kundi sa pagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon upang magbigay inspirasyon at mag-angat ng iba. Isang araw, nakatanggap sila ng imbitasyon na bumisita sa isang lokal na farm para sa mga batang may espesyal na pangangailangan, kung saan maaring makipag-ugnayan ang mga bata sa mga kabayo. Hindi lang itinuro ni Lara kung paano sumakay kay Storm, ipinakita rin niya ang kahalagahan ng pakikinig at tunay na pag-unawa sa mga hayop. Ipinapakita sa atin ng mga kabayo ang halaga ng pasensya, paliwanag niya, ng may kalmadong tinig. At sa pagkonekta sa kanila, nalalampasan natin ang mga hadlang sa ating buhay. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang tumibay ang ugnayan ni Lara at Storm. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon, hindi lamang sa mundo ng equestrian, kundi para sa sinumang humaharap sa malalaking hamon sa buhay, tulad ni Lara. Sa huling makabuluhang kaganapan na magkasama sila, ang focus ay hindi na sa mga medalya o papuri, kundi sa pagdiriwang ng kanilang matibay na samahan. Mainit na nagpalakpakan ang madla habang si Lara nakaupo sa kanyang wheelchair ay pinangunahan si Storm sa exhibition ring. Ito ay higit pa sa isang palabas. Ito ay isang pagkilala sa tibay at tiwalang kanilang inalagaan sa paglipas ng mga taon. Nagpasya si Lara na tahakin ang bagong direksyon. Bagamat nanatili ang kanyang pagmamahal sa mga kabayo, ang kanyang kagustuhang tumulong sa iba sa pamamagitan ng ugnayan ng tao at hayop ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang maging isang equine therapist. Ang karerang ito ay pinaghalo ang kanyang pagmamahal sa mga kabayo at ang kanyang dedikasyon na magdulot ng positibong epekto sa buhay ng iba. Sa kanyang mga huling taon, nanatiling tapat na kasama si Storm, sumasalamin ng debosyon at pagmamahal. Sa bagong kabanata ng kanilang buhay, nagturo sila ng mahalagang aral sa marami. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa papuri ng publiko, kundi sa mga buhay na iyong naimpluwensyahan at sa pamana na iyong nalikha. Pinatunayan ni Storm na sa kabila ng bigat ng mga pagsubok sa buhay, ang tiwala, pagmamahal at tapang ay magagabay sa iyo pasulong. Ang kanilang kwento ay higit pa sa tagumpay sa kompetisyon. Ito ay naging isang pangmatagalang patunay ng lakas ng pagkakaibigan, pagtitiyaga at tapang na abutin ang mga pangarap. Kung narating mo na ang dulo ng kanilang kwento, ikagagalak kong makakuha ng komento kung paano mo ito bibigyan ng rating mula 0 hanggang 10 at kung saan ka nanggaling. Gusto mo ba ang ganitong mga nakaaantig na kwento tungkol sa koneksyon ng tao at hayop?